Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man malahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapomo, pag-aalinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Panalangin sa mahal na Birhen ng Banal na Santatlo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, anak ng walang hanggang Ama, itinatalaga namin sa iyo ang aming kaluluwa kasama ang lahat ng kakayahan nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat na mga anghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na Ina ng anak ng Diyos, itinatalaga namin sa iyo ang aming katawan kasama ang lahat ng mga pandaman nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat na maanghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na esposa ng banal na Espiritu, itinatalaga ko sa iyo ang aking puso, kasama ang lahat ng damdamin nito, at hinihiling na makamtan ko mula sa Santissima Trinidad ang lahat ng mga biyayang kinakailangan para sa kaligtasan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Muli, magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Carmelo Jack Arada Jr. Magsitayo po ang lahat at sabayan ng koro sa ating pambungad na awit. Ikaw ay mabuhay.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo Kanyang tinipon sa hapag ng Kanyang salita at katawan at dugo. Ang Kwaresma ay paanyaya sa atin upang sagutin ang tanong, sino tayo at kanino tayo? Sasagutin ito ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Tayo'y makasalanan, ngunit tayo ay para sa Diyos. Tayo'y kay Kristo, tinubos ng dugo ni Kristo. Tumahimik tayong sandali, alalahanin natin ang mga pagkakataon na nakalimot tayo sa pagmamahal ng Diyos, sa pagpapahalaga ng Diyos. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao
mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain sa bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda ng paningin ng babae sa punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at naaalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin.
Ang galak ng dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ng kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na pagkakasala ay di tulad ng pagsaway ni Adan. Si Adan ay anino na isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa pagkamarami sa pamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol ng kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng marami, pagsuway na nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit na kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y naghari sa buhay. Kay laki na hinagtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at ang buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang inyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakingitian po ang katabi, pakibati po ng Happy Sunday. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon pong araw na ito, ngayong linggong ito, ay inaanyayahan tayo na bumalik at pumasok sa dalawang lugar. Sa paraiso, babalikan natin, doon naroroon si Eva at si Adan, ang una nating mga magulang. At sa Ebanghelyo, babalikan natin at papasukin naman natin ang disyerto na pinasok ni Jesus. At sa pagpasok natin sa paraiso, pagpasok natin sa hardin, pagpasok natin sa disyerto, makikilala natin kung sino tayo at kung kanino tayo. Sino tayo? Sa unang pagbasa, dinadala tayo sa paraiso. Dinadala tayo sa hardin ng Eden. At ipinapaalala sa atin, nung nilikha tayo ng Diyos, kumuha siya ng putik, hinubog niya, at nung hinubog niya para magkaroon ng buhay yung putik, hiningahan niya. Hiningahan tayo ng Diyos, kaya tayo nabuhay. Subukan niyo pong hingahan yung katabi ninyo. Tignan po natin kung mabubuhay pa siya. Tayo po ay putik, alabok, kaya marupok, limitado at nangangailangan. Ngunit tayo ay hiningahan ng Diyos. At dahil hiningahan tayo ng Diyos, may dangal, may layunin, at tiyak tayong minamahal tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang. Alam nating galing tayo sa putik. At alam natin na yung hininga natin, galing yan sa Diyos. Tuwing hihinga tayo, tuwing magbubuntong hininga tayo, ipinapaalala sa atin, biyaya yan ng Diyos. Pero ipinapaalala din sa atin,
sa bawat hininga natin, mahal tayo ng Diyos. Pansinin po natin yung estilo nung ulupong, nung diablo na nag-anyong ulupong, the serpent in the first reading. Hindi po kaagad siya nag-alok ng masama. Ganyan po ang demonyo. Kung mag-alok yan, maganda, masarap, mabango. Hindi kaagad mukhang masama kasi tatanggihan kaagad natin. Papaano nanukso ang demonyo sa unang pagbasa? Nagsimula siya sa pagtatanim ng pagdududa sa isip at puso ni Eva at ni Adan. Kaya nga sabi nung diablo, sinabi ba talaga ng Diyos yan? Ganyan manukso ang diablo. Nung si Santa Teresita po, sobrang sakit na ng nararamdaman niya dahil sa kanyang karamdaman, tinukso siya ng demonyo. Sabi sa kanya, sigurado kang mahal ka ng Diyos? Sigurado kang pinapahalagahan ka ng Diyos? Bakit niya pinaparanas sa iyo yung paghihirap na yan? Nang magduda si Eva at si Adan sa pag-ibig ng Diyos, nagsimula na rin silang pagdudahan ang kanilang sariling halaga. Pinagdudahan na rin nila ang kanilang sariling halaga. At nang makalimutan nila kung sino sila, hinangad nila ang mga bagay na hindi para sa kanila. Hinangad ang mga bagay na hindi para sa kanila. Ganito pong kumilos ang tukso sa tunay na buhay. Kadalasan, ang kasalanan hindi po nagsisimula sa pagnanasa. Ang kasalanan nagsisimula sa paglimot kung sino tayo at kung kanino tayo. Nakakalimutan po natin na mahal tayo, kaya hinahanap natin yung pag-ibig sa ibang lugar. Nakakalimutan natin na tayo ay sapat na dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya pilit nating pinapatunayan yung halaga natin kapag kumakapit tayo sa pera, katanyagan, at kapangyarihan. Nakakalimutan din natin, nasa panig tayo ng Diyos. Minsan kumakampi tayo sa demonyo. Minsan na tayong niloko ng demonyo, hindi pa tayo natuto. Nakakalimutan natin, nasa panig tayo ng Diyos. Kaya anong ginagawa natin? Kinukompromiso natin ang ating mga prinsipyo. Nangangatwiran pa tayo kapag gumawa tayo ng masama. Nagsisinungaling tayo. Meron pong magkasintahan, kailangan na nilang maghiwalay. At masakit para doon sa lalaki, kaya sabi niya doon sa kasintahan niyang babae, sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, sabi niya, kung naturuan ko ang puso kong magmahal, siguro matuturuan ko rin ang puso ko na makalimot. Ang kabaliktaran pala ng pagmamahal, hindi galit. Ang kabaliktaran pala ng pagmamahal, paglimot. Kaya pala sa dulo ng lahat, sabi sa aklat ng pahayag, in the book of Revelation, kapag nakalimot tayo, sasabihin sa atin ng Diyos, you have forgotten your first love. Kinalimutan mo na ako na unang nagmahal sa iyo. Kaya nga pansinin po natin, bakit ba mayroong mga gahaman? Bakit ba mayroong mga makasarili? Dahil may mga taong ang pakiramdam nila, wala silang halaga hanggat hindi sila makakakamkam at makakakabig, hanggang mayaman na sila, hanggang makapangyarihan na sila. Akala nila doon ang gagaling yung kanilang halaga. Bakit po mayroong mga pamilyang naghihiwalay? Dahil meron pong mga nakakalimot, mahal sila eh. Bakit kailangan pang maghanap ng iba? Yun pong mga nangingibang bahay, kumakanta ng leron-leron sinta. Nabali ang sanga, humanap ng iba. Mahal na nga, bakit hahanap pa ng iba?
Bakit po may mga taong nahuhulog sa bisyo, sa bawal na gamot? Bakit po may mga tao na nahuhulog sa sugal? Kasi akala nila ang pupuno dun sa puwang, sa puso nila ay ang lahat ng mga ito. Sugal, bisyo, bawal na gamot. Pero nalimutan nila yung kulang, yung puwang sa puso natin, ang tawag nga ay God-shaped void. Ang Diyos lang, ang swak dyan. Ang Diyos lang ang makakapuno sa lahat ng kulang sa buhay natin. Kaya nga po, pansinin po natin, hindi naman tayo nagkakasala dahil masama tayo. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, masama ka ba? Ba't nahiya kayo? Hindi naman tayo masama. Kasi nilikha tayo ng Diyos, nagpunla siya ng kabutihan sa puso natin. Bakit po tayo nagkakamali at nagkakasala? Madalas, nagkakamali at nagkakasala tayo kasi nakakalimutan natin kung sino tayo. Nakakalimutan natin kung kanino tayo. That is why Lent invites us to remember who we are and whose we are. Sino tayo at kanino tayo? We are the beloved of God. Sa Kwaresma, ibinubulong sa atin ng Diyos paulit-ulit, anak kita, mahal kita, sapat ka, hindi ka kulang, mahalaga ka. Kung sa unang pagbasa, nakita po natin na nakalimutan nila kung sino sila, kaya sila kumagat sa tukso ng ulupong. Pansinin po natin yung kabaliktaran na nangyari sa Ebanghelyo. Dinaig ni Jesus ang tukso kasi kilala niya kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. That disposition of being a son of the Father. Sa harap ng tukso, anong sinabi ni Jesus? I am my Father's son. Anak ako ng Ama ko. Alam niyo po, nung pumasok si Jesus sa disyerto, bago siya tuksuhin ng demonyo, bininyagan siya. At kung babalikan natin yung kanyang binyag, hindi ba bumaba yung kalapati at mayroong nangusap, ang boses ng Ama, ang sabi sa kanya, ikaw ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi nakalimutan ni Jesus yun. Dala-dala niya yun sa disyerto. Kaya nga kahit itong demonyong ito, huwag niyong tingnan yung katabi ninyo. Kahit po yung demonyo, nagko-quote ng Bible verses. Naku, huwag kayong maniniwala sa mga nagpo-post sa Facebook. Puro Bible verses. Oh, mga senador, no? Mababaril na talaga ako dito, no? Dala-dala niya na siya ay anak ng kanyang ama. Kaya nga pansinin ninyo, dito po siya tinira ng demonyo. Paulit-ulit, 3 beses. Kung ikaw ang anak ng Diyos, patunayan mo. Gawin mong tinapay ang bato. Patunayan mo na makapangyarihan ka. Patunayan mo na marami kang tagahanga, na maraming naniniwala sa iyo. Hindi pumatol si Jesus. Kilala niya kasi yung sarili niya. Hindi niya ginawang tinapay ang bato. Hindi siya tumalon mula sa templo para magpasikat. Hindi niya pinili ang kapangyarihan kapalit ng pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi tiyak si Jesus kung sino siya. Siya ay anak ng kanyang ama. Lubos ang kanyang tiwala sa Ama at doon nagmumula ang kanyang lakas. Ito po yung sikreto. Tandaan lang natin kung sino tayo at kanino tayo. Kapag ka po natutukso kayong manloko, kapag natutukso kayo na kumuha ng hindi sa inyo, huminto ka muna. Alalahanin mo, anak ako ng Diyos. Hindi ko kailangan ito upang magkaroon ako ng halaga. Hindi ko kailangang mayaman ako.
Hindi ko kailangang makapangyarihan ako. Ako ay anak ng Diyos. At sapat na ito para sa aking halaga. Kapag nakakaramdam ka ng pressure, na patunayan yung sarili mo, na ikumpara yung sarili mo sa iba, huminto ka muna. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos ko, sobra-sobra. Hindi ko kailangang magpasikat. Kapag ikaw pinanghihinaan ka ng loob, pagod ka na, gusto mo nang sumuko sa dami ng dagok ng buhay, huminto ka muna. Sabihin mo sa sarili mo, hindi nga ako sinukuan ng Diyos eh. Hindi nga ako iniwan ng Diyos. Bakit ko susukuan ng sarili ko? Kasama ko ang Diyos sa disyertong ito ng buhay ko. Kapag ka natutokso ka na manakit sa salita mo, sa kamao mo, sa mapapait mong salita, huminto ka muna. Anak ako ng Diyos. At ang Diyos ko, ang tinuro sa akin, maging mapagmahal, huwag maging mapanakit. Inaanyayahan tayo ng Kwaresma, bumalik kung sino tayo at kanino tayo. At lagi nating maririnig ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin, akin ka. You are mine. Tandaan natin kung sino tayo. Anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. At kapag ka naaalala natin kung sino tayo at kanino tayo, hinding-hindi tayo maliligaw. Magsitayo po ang lahat. Atin pong ipahayag at panindigan ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita.
upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating idalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong nagtitiwalang bayan. Manatili ka sa aming piling at lingapin mo kaming lagi sa yakap ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa Diyos, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Lumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tinubos mong tulad
mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni Jose na kanyang banal na kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, tiyasamang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo katulad ni Jesus. Sambahin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Jesus. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa maayos na pagtanggap ng komunyon, hintayin ang pagsenya sa mga ushers. Gagawin pong bayro ang pagpila. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga pabatid, Barangay Street Masses Schedule and Sponsor. Sa February 24, Martes, ang sponsor ay ang Barangay 729, Zone 79, sa pamumuno ni Punong Barangay Norma de la Cruz. Gaganapin ang misa sa tapat ng kanilang barangay hall sa Sandejas Street. Sa February 26, Huwebes, ang sponsor ay ang Barangay 748, Zone 81, sa pamumuno ni Punong Barangay Luzminda Adame. Gaganapin ang misa sa Taal Street, corner A. Francisco Street. Ang pagdarasal ng rosaryo ay sa ganap na 6 p.m. Ang pagdiriwang ng banal na misa ay 6:30 p.m. Tuwing Biyernes hanggang March 27 ay magkakaroon ng Station of the Cross sa ganap na 7 p.m. sa palibot ng ating pamayanan. Sa February 27, ang Station of the Cross ay gagawin sa mga barangay na nasasakupan ng Zone 81A. Sa March 6, ang Station of the Cross ay gagawin sa mga barangay na sakop ng Zone 81B. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi, magdasal at magnilay. Magdala po tayo ng ating mga kandila. Sa February 28, Sabado, pagkatapos ng anticipated Mass ay gaganapin ang Praise and Worship Lenten Recollection. Sa March 4, Miyerkules, ay magkakaroon ng pagpapahid ng banal na langis sa may sakit or anointing of the sick sa mga misa ng 6:30 a.m. at 6 p.m. Hinihikayat ang lahat na dalhin po natin ang ating mga kamag-anak na may sakit na may kakayahang maglakad sa ating simbahan. Sa mga may sakit na di kayang maglakad at nais mapahira ng banal na langis, maaaring magpalista sa opisina ng ating parokya para mabisita ng ating Dalaw Hilom Ministry. Sa March 5, Huwebes, ay magkakaroon ng Holy Hour sa ganap na 6 p.m. Sama-sama po tayong manalangin, makinig at pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Sa March 7, Sabado, pagkatapos ng anticipated Mass ng 6 p.m. ay magkakaroon ng kumpisalang bayan. Marami po ang mga paring darating na maaaring pagkumpisalan, kaya atin pong samantalahin ang pagkakataong ito upang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo at makiisa sa mga gawain sa ating parokya. Maraming salamat po. Nilunsad po natin noong Ash Wednesday ang Love in a Battle, Lenten Charity Alcanza. Hindi po ito isang fundraising program, kung hindi isang programa po natin para sa Kwaresma, para maisabuhay natin yung spirituality ng Lenten season. Para saan po itong Lenten Charity Alcanza? Yung lahat po ng matitipid natin sa ating fasting, sa ating abstinence, hindi pagkain ng hamburger, hindi mo na pag-inom ng soft drinks, at yung mga bagay na iiwasan natin, pagmumura, pagsasalita ng masakit, tatapatan po natin ito, ilalagay po natin dito. Titipunin po ang lahat ng ating maiipon at ibibigay po sa mga poor families ng atin pong parokya. Sila po yung mga kumakalamang sikmura kahit na hindi panahon ng Kwaresma dahil walang pambili ng pagkain. Sa panahon ng Kwaresma, hahayaan natin na kumalam ng konti ang sikmura natin para meron tayong kapwa na mabusog. Kapag napuno po, pwede nyo pong ialay sa mga misa o kaya ay iabot sa ating parish office. Pwede rin po kayong humingi ng bagong basyo para po iaalay sa evening mass of the Lord's Supper sa Holy Thursday, kung saan ipapaalala sa atin na ang bunga
ng bawat Eucharistia ay ang pakikiisa at pagkalinga sa mga mahihirap. Sana po ay suportahan po ninyo ang atin pong Love in a Battle Lenten Charity Alkansya. Yun pong ating mga greeters and collectors nasa may pintuan ng simbahan para mamigay po sa mga hindi pa nakakuha nung Ash Wednesday. Maraming salamat po. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa biyaya ng mga naglingkod sa ating pagdiriwang, ang ating choir, communion ministers, lectors at commentator, greeters and collectors, social communications ministry, pink ladies, at ang atin pong mga altar servers. Purihin po natin ang Panginoon. At salamat sa Diyos sa biyaya ng bawat isa na nakiisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Purihin po natin ang Panginoon sa biyaya ng bawat isa. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at magmahal katulad ni Jesus. Salamat sa Diyos. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Sabay-sabay po tayo. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, o Prinsipe ng makalangit na hukbo sa kapangyarihan ng Diyos, ay ibulig mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas ng lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami.